Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you, April 1 to April 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito. Pag hindi naman ito nag-resonate sa inyo, hindi naman nangganap o nangyari o tumugma, ibig sabihin hindi mo ito energy. Gawin nyo lang itong guide, no? Tandaan nyo, ang tarot reading, tawa ako doon sa comment. Ang kulit ng comment no? Tandaan nyo po, ang mga tarot reader po is a guide lang sa inyo, sa inyo pamumuhay. Kung gusto nyo i-adapt yung guide na yon, mas good. Kung ayaw nyo, okay lang din. Tarot reading o tarot na katulad namin is not giving you a miracle into your life. Yung yung nag-comment, Diyos ko natawa ako sa iyo Hindi po kami nagbibigay ng miraculous happen sa buhay nyo. Tandaan nyo that choices is always available sa inyo. Wala kayong dapat sisihin, hindi nyo pwedeng sasihin kaming mga nagtataro reader, or hindi nyo pwedeng sasihin yung tao na nasa paligid nyo dahil the choices, yung mga pinili nyo o na gusto nyo tahakin na buhay, yun isang dahil sa pinili nyo. Kayo ang pumili noon Tandaan nyo, hindi kami nagbibigay ng miracle. Okay? Sabi nga nung isa nag-comment din, hindi naman nga ako, tama nga siya, hindi naman nga ako si Maji Chang, 'di ba? Hindi po ako 'yon. Hindi po ako si magician o Maji Chang na 'yan o tagabigay ng miracle sa buhay nyo Guidance po kami. Tandaan niyo po kaya wala kayong dapat sisihin kundi ang sarili nyo. Kung ano mga nagaganap o nangyayari sa buhay nyo, sarili nyo ang sisihin nyo kasi wala kayong kilos. Okay? Guide lang po namin to sa inyo. Okay. Sagittarius. Rose. Romance is in the air. Yan, maaaring makakaramdam ka ng pagmamahal sa mga tao na nasa paligid mo, sa asawa mo, sa karelasyon mo, o kung sino man siya. No? Yan. Handito rin yung sitwasyon na pag-uusapan ka o hahalimuyak ka, no, sa iyong paligid. Ibig sabihin, kung nasa social media ka o sa maraming tao or kung saan man yan sitwasyon mo, ganyan, either to your love life man yan, magiging maganda ka sa kanilang paningin. Yan. And syempre, congrats, success is in your life. Tandaan nyo Naku po. Sabi niya, wala naman lahat ng sinabi mo, walang nangyari sa buhay ko. Dumating na yung March, wala pa rin nangyari sa sinabi mo. Dumating na yung April, ayun na naman yung April, wala pa rin dating sa buhay ko. Guidance lang po kami walang bunga na kusang bumabaksak Uulit-ulitin ko sa inyo, pag hindi nyo sunungkit ang bunga na yan, hindi yan kusang babaksak. Bulok na bago pa siya bumaksak, okay? The success is in your sight. Kung saan man yan, sa love life man yan, sa career mo man yan na tinatahak, o anumang sitwasyon na yan. Compliment from an admirer, maaring sa asawa mo, sa kapatid mo, daan mo admire is not, hindi lang yan dahil sa asawa mo siya, sa karelasyon mo siya, siyempre sa mga relatives mo rin o sa family mo yan. May mga papuri or siyempre hindi yung mga success and compliment, maaring kung you are in a public place, ganyan, o maraming tao, ganyan, sa nakita ko dito, maaring magkakaroon ng magandang, may mga maririnig ka sa kanila na magagandang salita o magandang anything, mga pambobola, ganyan, kung ano man yan. And someone is trying to come between you and friend or something you want. Kayo lang makakaalam niyan. O halimbawa, baka sa iba dito, baka biglang mapasok kayo sa third party, di ba? O kaya may mga distraction happen into your life para, kumbaga,
para buwagin niya yung inyong success kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Sa nakita ko dito. You need to depend yourself. Andito na yung mga sitwasyon na darating yung point na i-dependahan mo yung sarili mo, no? Sa nakita ko. Or you need, or you need din sa nakita ko dito. Protektahan mo yung energy mo, yan, protektahan mo yung mga ginagawa mo this time, kung saan man yan, pera man yan, trabaho man yan, goals man yan, heart man yan, kung ano man yan, sa nakita ko dito. You need to protect yourself, sa nakita ko dito. And elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Ito yung mga sitwasyon na mga pinagdadaanan mo this time, no? Doon sa nag-comment. Yan, baka may mga pinagdadaanan ka nga, pero tatandaan mo, that is the part of your life. Ito yung mga parte ng buhay natin na kailangan natin pagdaanan para sa mga darating pa na mga problema sa buhay natin o mga tatahakan natin na journey into our life is mas makakayanan pa natin ito, no? Kumbaga, ang sinasabi din kasi dito, habang tumatahak o nagkakaroon ka ng mga obstacle o mga challenge sa buhay mo, kailangan mo rin kasing i-adapt yung mga lesson na nangaganap o nangyayari sa buhay mo. Huwag ka lang mag-stay sa isang parte ng buhay mo, no, na hindi ka naman nag-a-action o lumalaban sa hamon ng buhay. Kailangan mo rin kasi dito is mas mag-action ka. Kumbaga, nakita mo si elephant, di ba? Si elephant kasi is ang haba ng buhay niya, ang haba ng journey na tinatahak niya. Kumbaga, lakad siya ng lakad, di ba? Naghahanap-hanap siya ng mga dapat niyang kainin, dapat niyang puntahan. Pag nagtaglamig, pupunta sila sa tag-init, di ba? Yung mga ganun yung mga elephant, yung mga hayop. Ganun din ang dapat mong gawin sa buhay mo, no? Huwag ka lang mag-stay sa isang sitwasyon o sa isang lugar. Kailangan mo talagang tumahak ng mga iba't ibang journey into your life kasi yun yung makapagbibigay sa'yo ng katatagan sa buhay mo para pag mas dumating pa yung mga worst happen sa buhay mo, mas more ka na nagiging matatag at mas more ka nagiging wiser. You need to learn din kasi dito, no? Live and learn, kumbaga. Huwag ka lang magstay sa meron ka kasi walang magaganap at mangyayari sa buhay mo as long as hindi ka nag-a-action. Walang success na lumalapit sa atin nang wala tayong ginagawang action. Kaya ang nakikita ko dito, mas marami ka pang pagdadaanan sa buhay mo, no, na ikakatatag mo para iyon is maging success ka sa buhay. Meron tayong 7, 17, 22, 25. Ito na yan, no? Si elephant, ito na yan si Pat. No? Andito ka rin. Yung iba dito na, andito sa part na to. Okay, sa nakikita ko sa ito, kuhanin natin to. Okay, may mga exciting o may mga excitement na magaganap o mangyayari into your life this April din. Sa nakikita ko to, magugong ka. Ibig sabihin, may mga exciting event, exciting happiness sa buhay mo. Yan, makakaramdam ka ng ganun. Pero, handito pa rin yung mga personal sorrow. May mga pagdadaanan ka na ikaw lang din ang nakakaalam, no? Sa nakikita ko dito. Siguro it's more emotional. Sa nakita ko dito, mga pagdadaanan mo na magiging very emotional. Maingat din kayo when it comes to mata. No? And we have the camel. Tanda mo, si camel at si elephant, diba? Sa nakita ko dito. Ito yung is the perseverant and you will overcome the problem. Kailangan mo talaga na maging matatag. Tamo si elephant at si camel. Diba sila yung mga palaging nasa desert, yung paiinit, diba? Ang nakikita ko dito, kumbaga isa rin siya sa nagiging matagal din yung buhay ng mga camel Sa nakita ko, kumbaga, andito yung meron sila mga sinusuong o nakaaklang sa kanilang likod na mabibigat na problema, pero nakakaya nila yun. Ibig sabihin, yung mga tinatahak mo na journey this time, yung mga problema na tinatahak mo this time o tatahakin mo, matatapos na yun, ma-overcome mo yun, no? Sa nakita ko to. Pero syempre, sinasabi dito na kailangan mo lang din na magkaroon ng balanse sa buhay mo dito. No, kailangan sa iyo is magkaroon ng clarity. Kailangan dito is magkaroon ka ng action din dito sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Dito kasi why nahandito rin kasi si Clover na may mga wish come, oh my god, may mga wish come true ka na makakita Oy, kuhanin nyo to. 7, 17, 22, 25. May mananalo sa gamble. Meron. Meron tayong 2, 16, 20. May mananalo sa gamble. Pag-add-add nyo yan, no? Ganun mo, 2. Binibigyan ko na kayo ng binibigyan ko na kayo ng idea.
Buka ng 2, 2, 4, 6. Mga 6, di ba? O kaya 22. 6, 2, 6, 22, 17, 25, 16, and 20. Pag ano yung hindi mo yan, pag plus-plusin mo yan. So, iba dito, nasa networking kayo. And then also, nakikita ko dito, pag-uusapan ka raw. May mga wish come true happen into your life. Magkakaroon na ng transformation sa iba. Tandaan nyo, pag wala kayong kilos, walang mangyayari, ha? Dito. Kailangan nyo mag-transform this time sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng pakikipagsapalaran. Iba sa inyo is a networking, no? Ganyan, YouTuber, Facebook, TikTok, Reels, government, mga ganyan, artista, ganyan. Nandito na yung you will shine or mas makikilala ka pa this time sa nakikita ko dito. Maaring kung nasa ano ka, mas magkakaroon ka ng mga maraming views or mga subscriber, ganyan, may mga supporters, ganyan, ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ng energy. Ala, namatay na naman yung iPad ko. Sa iba sa inyo is pag-uusapan kayo. Ganyan. Kumbaga, there's an audience. Iba dito, in a public or in an outdoor, no, sa nakita ko. May mga bagay o sitwasyon pa rin ako na nakikita sa'yo na pinagdadaanan mo. A past situation, ako nakikita dito, no. Pero nandito kasi si Susie, oh. No, nasa sa'yo yung Susie, how to fulfill your dream, ha. Wala sa akin, ha. Okay? Anong energy ni Sagittarius? Kumbaga, may mga mag-o-open sa'yo. May mga mag-a-unlock sa'yo sa nakikita ko dito. Yun na nga lang, kung a-actionan mo yun. Kasi nasa sa'yo si Key. Ibig sabihin, nasa sa'yo yung lahat ng solution. Nasa sa'yo yung destiny mo. Hawak mo, nasa kamay mo. Oh. Ayan, oh. Kailangan mo lang i-pursue yung idea mo, no, sa nakita ko dito. Ay, ano ba yan? Ang iyong energy this April. Ano to? About okay. Ang energy mo 1 to 15 sa nakikita ko dito is may mga aalalahanin ka raw, no? May mga emotions ako nakikita dito. May mga gusto kang gawin sa buhay mo. Kumbaga, you have an idea to pursue sa nakita ko to. Pero nagkakaroon ka doon ng negative thought or magkakaroon ka doon ng emotions. Kung siguro, if you thinking na tama ba to, okay ba siya, ganyan sa nakikita ko dito, no? May mga gusto ka nang gawin this time by this April, no? Ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko sa iyo is may konting frustration ako sa bagay na yon sa nakikita ko dito. Halimbawa, you want to communicate to someone o kaya may mga idea ka na gusto mong gawin o aksyonan this time, either a project, kanya may mga gusto ka na umpisahan sa buhay mo o kaya may mga gusto ka na i-create, may mga sitwasyon na gusto mo nang mag-concentrate doon o kaya magkakaroon ka ng idea, no? Sa nakita ko to, o kaya handito yung sitwasyon na mag-worry ka dun sa bagay na gusto mo nga i-pursue dito, sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko to, kung ano man yung gusto mong i-pursue, no, sa buhay mo, gawin mo daw, follow your heart, kasi nandito si wish come true sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko kasi dito medyo nalulungkot ka ata, kasi ang nakita ko sa'yo dito, parang gagawin mo ito mag-isa sa nakikita ko dito, no? Pero ang sinasabi to, you need to jump to your fashion lang sa nakita ko dito at gawin mo at sundin mo yung nasa isip mo or yung nasa puso mo, be idealism, and then there's a victory and success. Ako nakikita sa'yo, tandaan mo lang sa sa'yo success. Kung ano man yung idea na ito, either a project, either something passion mo, na nakikinai-excite mo o yung gusto mo talaga sa nakikita ko dito, kailangan mo ngayon is mag-take a risk dito sa bagay na to kasi magsasucess at magsasucess siya. If you are focusing to yourself and you trust more to your intuition, the successful and the wish come true ay matatanggap mo. You need to accept lang din, no, yung mga bagay na kasi may mga pagdadaan ka pa rin na hardship doon sa nakikita ko dito sa tatahakin mo. Pero sa bagay na yun is kailangan mo lang talaga na magkaroon ng balancing, no?
sa mga gagawin na actionan mo this time. Kailangan dito isa confident. Ganyan. And kumbaga, be adventurous. Nakakita ko dito, siguro mas more ka magiging be adventurous alone, no, sa mga tinatahak mo this time o tatahakin mo na landas this time sa nakikita ko dito. Ayan. Anak, baba muna. Baba. Ang gumin na. Simasen. Simasen desu. Oh, alis ka dyan, anak. Simasen na nga, di ba sabi ko? Ano ang parating? The Fool. The Fool ang parating sa iyo. Tingnan natin. Ano po to? Okay, okay. Four Pentacles. Okay. Ang nakikita ko sa'yo, ang parating sa iyo, Sagittarius, nakita ko sa'yo, meron kang isang bagay o sitwasyon na uumpisahan sa nakikita ko dito. Marang may isang bagay sa buhay mo na magtatapos o you will back to the basic. Ang nakikita ko dito, no? Nandito ka na sa, magkakaroon ka sa sarili mo ng enlightenment, no? Dito, sa bagay na to. Parang, bibigyan mo yun ng effort. Siguro sa iba sa inyo is mas more kang magiging very practical, mas more kang magsisave na ng money this time, and then andito rin siguro yung iba sa inyo na may mga bagong kasiyahan o may mga bagong sitwasyon na marireceive mo yung reward na yon sa nakikita ko. Parang you will receive a reward or success. Hindi man siya ganun kalaki na magkakaroon ka dito ng success, pero magiging masaya ka daw dun sa mga uumpisahan mo dito. No, yun ang parating sa iyo. May mga bagong kasiyahan, bagong focusing sa mga bagay na gusto mong mag-success sa buhay mo, may magkakaroon ka ng enlightenment, ganyan, magkakaroon ka ng more ng discipline, may mga marireceive yung iba sa inyo, you will enjoy the reward and success, malaki man o maliit yan, may enjoy mo daw yung part na yon. And then also, yung iba sa inyo is magkakaroon ng mga dealing or handin yung recognition, sa nakikita ko dito. Yan, may mga recognition, may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga new partnership sa iba, may mga new dealing, and magkakaroon ka ng mga new effort or focusing to a new effort sa buhay mo, mga bagong plano. Sa iba sa inyo is a new teamwork or community effort ito sa nakikita ko dito. Pero mas more ka daw, mas successful kasi ito eh. Yun na nakikita ko. May mga achievement ako nakikita sa'yo. Congrats kung saan man pong parte ng buhay mo. May mga achievement happen. There's a reward, abundance, financial stability. Also, sa nakikita ko dito. Pero kung yung mga nagkakaroon kayo ng problema, syempre mag-umpisa kayo. Kaya sabi nga dito, back to the basic, a zero. Diba? Kung ibig sabihin, kung may mga pinagdadaanan kayo na hirap when it comes to a money, ay kailangan nyo mag-umpisa at magsimulang muli dito sa nakikita ko dito, ha? And then also, sa nakikita, ay hindi ko pala ito na-explain, Okay, ang sabi dito rin pala, sorry ha, parang hindi ko nga siya na-explain. Nag-jump agad ako dito. Ang nakikita ko sa iyo dito, yes, may mga new commitment happen. Yung iba sa inyo, maaaring dalawa yung trabaho nyo o dalawa yung gagawin nyo, no? Opportunity sa buhay nyo. May mga bagong uumpisahan kayo sa nakatauhan. Dito rin yung paglaya sa ibang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. And also, magkakaroon ng mga paglipat. Hindi ko alam in what way. No, siguro lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar, ng bansa, ganyan. May mga paglipat o position, ganyan. Halimbawa, iba naman, nasa section 1 ka, next section 2, o kahit pa umaga ka, pang gabi ka. Yung mga ganun sa nakita ko. Basta may paglipat. And also, may mga new promises, may mga dealing, contract, ako nakikita dito. Mag-ingat ka rin kasi may mga tao na nilinglangin ka. Someone is wearing a mask din sa nakikita ko dito. May mga hindi pwedeng pagkatiwala na tao. May mga tao na mga bagong tao rin ako nakikita dito na hindi sila pwedeng pagkatiwalaan sa nakikita ko dito. Magkakaroon na ng movement sa'yo
Pero magkakaroon ka din ng choices sa buhay mo no? Ibig sabihin, kung ano man yung path na tatahakin mo this time, mag-trust ka lang sa intuition mo dito. Kung magkakaroon ka ng decision making dito, either sa iba dito decision making to commit either to your sa kaliwa o sa kanan, sa sarili mo o sa ganyan. May mga ganun ako nakikita. Mga didesisyonan. And also, this is also separation sa iba, no? Sa nakikita ko dito. Baka magkakaroon na ng separation, maaring sa mga kadiling mo o kaya sa karelasyon mo, sa kapatid mo, sa nakakonect sa'yo. Yan. Baka ise-separate mo yung sarili mo, ganyan. O kaya handito yung si serpent, baka ise-separate mo yung sarili mo sa kanila kasi wala ka ng trust doon, ganyan. O kaya you are separating yourself in the old version of you. Ganyan sa nakikita ko dito. May nakita rin ako dito abandonment kasi yun. Iba dito communication. Yan, mga bagong communication. Meron tayong Virgo, Sagittarius, Libra, Capricorn. Magkakaroon sa'yo ng mga reflection from the past. Ako nakikita siguro yung mga tao na nakapagbigay sa'yo ng sakit, no, o pain sa buhay. Ingat ka, no, kasi may tao dito na lulukohin ka. Maring karelasyon mo, ganyan. Lilituhin ka or malilito ka. Ganyan sa nakita ko dito. Maring asawa mo, kapatid mo, anak mo, o kadiling mo, ganyan. May pagkalito. May mga pagkalito rin ako na nakikita sa iyong mga decision making this time. Tingnan natin ang dapat iwasan. Nag-jump agad ako kasi napunta ako dito kay ano. Dapat iwasan ni Sagittarius. Ano po to? Dapat iwasan ni Sagittarius. Okay. Okay, iwasan mo daw, Sagittarius, yung isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na, alam mo yung magpa-stuck, ganyan. Iwasan mo yung magpa-stuck ka, iwasan mo yung hindi ka mag-focus o magkaroon ng progress, effort, and hard work sa mga sa mga gusto mong gawing goal. You need to dedicate to your goal. At sinasabi dito, iwasan mo rin yung yung magmadali. No? Iwasan mo yung magmadali ka sa mga bagay o sitwasyon na hinihiling mo, no, na maganap sa buhay mo kasi hindi yun instant. Sabi ko nga kanina, hindi yun miracle o hindi susunod sa iyo si success o si miracle, no, sa buhay mo. Yun, iwasan mo yun na maghintay ka lang na magkaroon o dumating yung mga bagay o sitwasyon na para magkaroon ka ng pagbabago into your life sa nakita ko dito, no? And iwasan mo rin yung mga situation na, alam mo yun, yung hindi ka maging strong o hindi mo bigyan ng lakas ng loob yung mga bagay. No, sabi nga dito, work hard to get what you want. No, kung kinakailangan, gawin mo yon. And syempre, calm, kailangan ka lang mag-still sa mga goal mo this time. Sa nakita ko, mag-focus ka. Kailangan dito ng taktike, no? Dito, kailangan mo rin kasi maging productive sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong gawin. Iwasan mo yung mga bagay na hindi ka doon mag-concentrate. Siyempre, be practical din kasi iwasan mo yung sitwasyon na mayroon namang opportunity na dumarating o nahahain sa'yo, hindi mo siya ina-actionan sa nakikita ko dito. Kumbaga, handyan na yung opportunity, actionan mo na lang. Mabagal man yung magiging process o magiging outcome noon. Kailangan mo lang din doon is mag-move forward, no, sa bagay na yon. Ang sinasabi rin dito kasi is you need to be creative. Kailangan sa'yo is be idealism and trust to yourself. Magkaroon ka ng pagbabago and kailangan sa'yo is think to a positivity happen into your life. Ganun na nakikita ko dito. Okay na kailangan mong pag-aralan yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Pag-aralan mo, no? Sa nakita ko dito. Tandaan mo, patient ang kailangan dito. Pero, kailangan mo na
na gawin yun. Kumbaga, huwag kang pabago-bago ng pag-iisip din dito sa nakikita ko dito. Kasi baka iba sa inyo is, magpabago-bago, no, sa nakikita ko dito. Kailangan tuloy-tuloy lang para magkaroon ng progressing doon sa bagay na yun. Sa mga hinihiling mo. Tingnan natin ang iyong love. Kasi tandaan mo, nasa sayo si Susi. Labas nga natin itong si Susi. Kamusta ang love ni Sagittarius? Okay, thank you. Teka lang yung iPad natin. Naku, mali pa yung password. Okay, when it comes to a love, okay, when it comes to a love, na nito yung sitwasyon na nakikita ko sa'yo na kung may tao na babalik sa buhay mo o nagkakaroon ng isang sitwasyon na gusto niya makipag-usap sa'yo, parang hando yung sitwasyon na ayaw mo na rin makipagsapalaran. Alam mo yun yung parang kung may darating, kung siya. Parang handun ka sa sitwasyon na yun, sa nakikita ko dito. Handito rin yung kung may babalik sa buhay mo, handito na rin yung, alam mo yun yung pagkakaroon ng isang sitwasyon na, or vice versa tayo na maaring ikaw na rin yung umiwas o lumayo, no? Kasi handito na rin yung pag-let go mo sa nakikita ko dito. Ganyan. You don't want to fight na rin kasi sa sitwasyon na to kung may sakaling babalik man sa buhay mo dito. Ang nakita ko dito is mas more ka nagpa-fight ngayon sa iyong new destination this time, no? Kumbaga, handito na yung inyong new horizon sa buhay mo sa nakikita ko dito. Handito na rin yung sitwasyon na na-accept mo na, no? Na na-accept mo na yung sitwasyon na siguro hindi kami o hindi yung part na baka nga hindi siya ang tao na yun, pero hindi ko pa rin nakikita na maalis sa'yo na you still stagnant pa rin doon sa bagay na yun. Nagpapakatatag ka lang, pero ang nakikita ko dito, nai-imagine mo pa rin o naaalala mo pa rin yung sitwasyon na yun sa nakita ko dito. Pero kasi it's more on resetting ka dito, no? It's more on pakikipagsapalaran for being you kasi itong nakikita ko sa'yo. Sa mga mag-aasawa naman o magkarelasyon na nakikita ko dito, andito yung sitwasyon na you accept the person kung sino man siya. Kung siya is palagi siya nagsisinungaling, palagi niya nabibigyan ng mga sakit na nararamdaman sa puso mo, gano'n, sa nakita ko dito, nagkakaroon ka pa rin ng kapatawaran sa kanya, no? Kumbaga, accept mo kung sino yung tao na yon, kung ano siya at sino siya dito, no? Sa mga magkakarelasyon to, sa iba naman, ang nakikita ko dito, gano'n nga, no? Yan. Kasi may tao rin dito. Sa iba may tao dito kasi na gusto niya ng new horizon sa'yo dito sa nakikita ko dito. Parang gusto niya magtiyaga sa'yo, pero ang nakikita ko dito, you are not deciding Sa iba parang you are not deciding. Nalilito ka kung kailangan mo ba siyang i-let go o withdraw o ayaw mo na yung mga ganun sa nakikita ko dito. Nandun pa rin yung pagiging stagnant. Ikaw or siya. Tingnan natin ang money ni Sagittarius this April. 1 to 15. Money ni Sagittarius. The Justice. Pwede niyong explain sa akin. Iba sa inyo, no? Naku. Baka ingat kayo sa pera niyo, Hindi ko alam kung magkakaroon kayo ng problema when it comes to money o trabaho. No? Sana hindi kayo maloko. Mag-trust ka sa intuition mo. May mga hardship happen when it comes to your money. Maaring sa money o sa trabaho mo. Baka may mga taong magsinungaling. Anyak. Ba't ganito ang money mo?
When it comes, tawa ako sa money mo. Okay, when it comes to a money, sa nakita ko to tumatapon. Hindi ka, wala kang daw pera. Wala ka daw pera. Maaring, ano lang, sapat, no? Siguro, ang nakita ko sa'yo, when it comes to your money, nagiging sapat. No, yung nakikita ko dito. You try to make it balance naman, kahit na minsan, siguro, na nagkukulang dito, no, sa nakikita ko dito, pero you try your best para magkasya yung mga sinasahod mo o yung kinikita mo this time sa nakikita ko dito, no? Maaring handun din yung sitwasyon na maaring may sumusuporta naman sa'yo, no? Kaya nagiging okay. Pero mas good kasi yung mag-focus ka dito. Ang nakikita ko kasi sa'yo is not happy when it comes to your money. Tumatapon kasi siya. Hindi siya nagkakaroon ng growth, kumbaga, dito sa nakikita ko dito. Kailangan sa'yo this time is mag-focus or think mo yung mga bagay na pagkakagastusan mo this time, no? You need to see the fact. Ito bang bibilin ko, need ko ba talaga to? Ganun. Pag-isipan mong maigi para magkaroon ng magandang outcome yung pera mo sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, kung ano yung mga nangyari na disappointment into your life, tapusin mo na yon. Huwag ka na dun mag-focus. Ang gawin mo na lang ngayon is kung paano mo pa siya mapapag-growth at paano mo gagawin na maging tama yung mga maling nangyari in the past, ganyan, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo ngayon is more on exploration, no? Kung may mga bad habit ka, alisin mo na lang yun sa nakikita ko dito kasi it's more on failure ito. No, parang handun na lang yung sitwasyon na pakikipagsapalaran. Ganun. You're not stable. Pero, syempre, gawin mo pa rin yung part mo na mag-save ka ng money. Kumbaga, ang kailangan kasi sa atin dito is we need to use our mind and intellect and more strategy, no? Para magkaroon tayo ng successful sa buhay natin when it comes to a money. Andito rin kasi yung point na, I don't know kung this is ikaw sa nakikita ko dito, no? May tao dito na napakataas ang pride. Sana hindi ikaw yan. Tingnan natin ang opportunity ni Sagittarius this April. Ano po? Tumapon na. Wow. Ay, 3 of Swords. Okay, ang opportunity sa'yo is, ang nakikita ko sa'yo dito ay maring may taong tutulong sa'yo o may tutulungan ka na tao dito para ma-achieve mo yung mga pinagdadaanan this time, ano, sa nakikita ko dito. Yan, may taong tutulong daw sa'yo sa mga point ng iyong paghihirap dito, sa iyong mga part ng paghihirap. Maring tutulungan ka niya or ikaw ang tutulong dito sa tao na to, no, sa nakita ko dito. And yung iba naman sa inyo is maaaring makaka-receive nga kayo ng gift, money, or pagtulong. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Ganun sa nakikita ko dito. May marireceive daw kayo. Tulong man yan, pera man yan, ganyan. And also, ang opportunity sa'yo is pagbabalik ng iyong confidence, no, sa nakikita ko dito. Yan. And then, ang nakikita ko rin dito, handun pa rin na hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa na maa-achieve at makukuha mo yung happiness and fulfillment into your life sa mga ginagawa mo this time sa nakikita ko dito. No, yung iba sa inyo, napaka-friendly nyo sa nakikita ko dito. Yung mga bago kayo kakaroon kayo talaga ng mga bagong connection dito sa nakikita ko dito, no? Mga bagong happiness, ma-achieve mo yun. And then also, sa nakikita ko dito, hindi lahat ng iyong manifestation is maa-achieve mo kasi nandito rin kasi si 3 of Swords, no? Nandito pa rin mga pag-aalala when it comes to a money kasi ang nakita ko is palabas yung money mo, no? And this is the time na rin talaga na mag-start ka ng new beginning sa buhay mo dito. May nakikita ko dito na you are doing your fashion sa buhay mo, ang nakikita ko, and you will achieve it.
kung ano man yun sa nakikita ko dito, ma-achieve mo daw yun. Kasi nandito yung pagkakaroon mo ng confident dun sa bagay na yun. Mahirap siya gawin pero siguro within a day, a week, or a month, or after a year, ang nakikita ko dito, kung tuloy-tuloy lang tong confident mo, you will be success. Sa ginagawa mo ngayon, sa inuumpisahan mo ngayon, o yung ginagawa mo, anong meron ka ngayon. Magkakaroon sa'yo ng successful doon. And syempre, sinasabi rin dito is, syempre, love yourself. No? Tulungan mo rin yung sarili mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo dito. Huwag ka lang umasa sa ibang tao o sa paligid mo na ma-achieve mo yung happiness na yun o yung fulfillment na yun sa buhay mo. No, kailangan mo rin dito is to focus more to yourself dito para mag-success ka dun. Advice. Uy, advice, ang ganda. Okay, when it comes to your advice, wow, ang ganda. Okay, when it comes to your advice, sinasabi dito is, mas more ka daw maging very creative, trust to your intuition, sa nakita ko dito, and kailangan mo daw na you need to use your head when making a decision. Ang gawin mo daw, mag-forward ka lang daw, mag-forward sa mga plano mo this time to growth, ganyan, and mag-explore ka na mag-explore. Explore, no? Kasi natin si Ten of Pentacles, ibig sabihin, the more na nag-explore ka sa buhay mo, the more na darating talaga yung happy outcome sa buhay mo. The more na more ka nagkakaroon ng experience is darating at ma-attract mo yung pera dito. No? There's a material success, health, ako nakikita, wealth, prosperity dito, no, sa nakikita ko dito. Kaya kailangan sa iyo is more on exploration dito, sa nakikita ko dito. Kailangan mo mas more to think na magkaroon ka ng stable into your life, no? Lalo na pwede rin siyang related to a money and to a family or sa trabaho mo o sa mga ginagawa mo this time. Kasi ang nakita ko dito, may gagawin ka na bagong sitwasyon o may ginagawa ka na bagong sitwasyon sa buhay mo, no? Sa nakikita ko ito, kasi meron ka daw ini-instruction dito sa buhay mo. Kaya ang nakikita ko lang dito, magsasucess ka dito. Kung ano man tong ini-instruction mo sa nakikita ko dito, huwag ka daw mawawala ng pag-asa, no? Sa nakikita ko dito. Kasi, at the end, magiging okay daw ito. Tsaka huwag ka daw matakot, no? Sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kailangan ka lang daw is mag-explore na mag-explore. Kung alin man yung mga mangyayari doon sa bagay na yun, tumayo ka muli. Pag nadapa ka, tumayo ka uli, no? Kumbaga, kailangan mo na rin kasi ito is to take it action dito. Huwag ka lang mapanatag, no, sa mga nangyayari sa buhay mo. Kailangan mo kasi dito is to think, no, advantage, and sinasabi dito na gawin mo yung mga priorities or kailangan mong gumawa ng mga tasking this time sa nakikita ko dito, no. And magyayari at magaganap ang happy outcome dito. Take it action, syempre, preparation is needed din dito, no? Be adventurous, kumbaga. Kailangan sa'yo isa progressing. Kumbaga, spread your wings and fly high, kumbaga, no? Mangangarap ka na rin lang, bakit pa mababa, di ba? Taasan mo na, di ba? Di pagka lumagakpak ka, di ahon uli, di ba? Kasi tandaan mo, nasa sa'yo si successful, nasa sa'yo itong si fulfillment, di ba? Nasa sa'yo yung susi. Kumbaga, ito na iniyahain na lang sa'yo yung opportunity na to, bakit hindi mo pa gagawin, di ba? Mag-trust ka sa intuition mo this time. Mag-action ka, ang sinasabi dito. No, and you need to control and balance yung lahat ng aspeto ng buhay mo sa nakikita ko dito. May nakikita ko dito na magkakaroon ka ng mga new connection dito, no, sa iba sa inyo. Siguro sa iba't ibang lugar o ibang bansa man yan. Sa nakita ko, yung mga taong in the distance, yan, magkakaroon ng mga connection na kung nakikita dito. And also, mayroong, kasi this is a forever to. Magiging maganda ang nakikita ko sa'yo sa, siguro, sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. I don't know if this is a 3
3 years, sa tingin ko this is a 3 years, no, sa nakita ko. After a 3 years or 3 months man yan sa iba, no, o weeks man yan, days man yan, is magkakaroon sa iyo ng magandang happen into your life. Sa nakita ko to kasi yung karma is magdarating sa buhay mo. Yes, the good karma is coming into your way, pero ang kinakailangan mo dito is mag-pursue doon sa bagay na yun, no, sa ginagawa mo this time. Be creative sa nakikita ko dito. Kasi after a year, 3 years man yan, 3 months man yan, sa nakita ko dito, or a week, magiging very stable at magiging maganda ang iyong life. Siyempre, magkakaroon pa rin ng struggling dito sa buhay mo, no? Siguro in a 2 years, magiging mag-struggle ka doon, pero ang mangyayari sa iyo is the more na struggle ka sa buhay mo, the more na mas magkakaroon ka ng idea paano mo siya i-create ng mas maganda. Kaya at the end, after a 3 years or a 3 weeks or 3 months man yan, is you will be successful into your life. Sa nakikita ko dito. Kailangan lang yung mga bagay o sitwasyon na mag-escape ka sa mga bagay o sitwasyon, sa mga sitwasyon na hindi na yun nag-work sa'yo anymore. No, yun ang gagawin mo na lang. Kumbaga yung, if you have an idea na, ay naku, baka hindi to mag-success, ay naku, hindi ako gagawa, hintayin ko na lang na mangyari. Wala nga magsasucess sa buhay mo. Nasa sa'yo yun. I'm only the advisor, no? Kailangan mo ngayon kasi is mag-action. Gamitin mo yung iyong pagiging king. Diba? Gamitin mo yung talino dito. Gamitin mo yung communication. Baka nga iba sa inyo is nasa networking kayo. Baka YouTube, TikTok, ganyan. Gamitin mo yung iyong yung iyong potential. No, be creative to success and concentrate, kumbaga. And handito din yung pagkakaroon kayo ng mga, may inspire kayo, no? May mga inspiration happen into your life and new communication. Mga bagong gagawin sa buhay mo this time. So nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.